sa ka CEO sa Cartuhano de Vera Law Office o sa usab no ka CEO sa Real Estate and Services no Eric ato nang malakbitan unya unsay mga proseso diay no unsay mga ginahulat pa diay kung ebidensya ang atuang ibutang sa konteksto. Attorney Ray, good morning. Welcome pag-usap din sa Bombo Radio Davao. Welcome din sa tuang programa. Ngayong buntag, Bulebi. Yun. Attorney, unahon na nato, no? Dinhi sa bagong development, din na sa tasa nasyonal, kay kining usa ka local chief executive gamaoy unang nagpatimaw nga daw gusto gyud niyang bungkagon halong katoni kini dakong anomalya dinhi sa pag-implementa no sa proyekto ilawom sa DPWH ngadto sa mga kontraktor. Kining silang kuan ba Mayor Magalong, kining silang Mayor Vico Soto o uban pa no nga nagsali o nagsalmot na karon sa ilang pundok alang sa accountability and transparency. Murabag may gusto man ninong ipahibalo o ipasabot ang Obama kongresista kay tawag man daw nilang Magalong nga wag na yan dyan o hindi na makabuluhan yung investigasyon dyan sa kongreso kasi parang muro-muro na lang yan. O sige, tanaw ni mo ani, attorney, kay murag kasakit man sa mga kongresista. Ang usa man gud ang paggamit sa term no, moro-moro, medyo na apektuhan pa dato mga igsoon nga mga moros no. Kay ginamit mo gud na derogatory nga term no, but anyway, kani sila Bumbulebi nga kuan nga kaning mga reaction sa atong mga LGUs. Usa ka legitimate nga mga reaction tungod kay kung naman goy basulon nga problema sa usa ka syudad o di ba munisipyo o di ba probinsya ang atong mga mayorman no atong mga gobernador. So basic na siya, fundamental, magbaha no unsa ni ang mga kalsada maguba no. Ang unang atong ginabasol ang atong mga barangay captain, ang atong mayor no sa tinuod lang tungod kay sila man ang direct nga responsibility. So mo ni nasabtan nato ning mga kaning mga sentimento sa atong mga mayor tungod kay usa ni siya ka legitimate nga problem no labi na kaning mga baha nga dapat naay accountability ang atong mga mayor. Ang problema sa setup nato Bumbulebi no ang murag niguwas nga ang diskarte atong mga kongresista no atong DPWH wala sila kanang ginaingon nga direct accountability. No, pwede silang maghugas og kamot. Di man pwedeng ingnon ni mayor nga dikto mo maadto sa DPWH tungod ang masabtan sa katawhan ikaw ang mayor, ikaw ang gobernador, ikaw among ginaduulan. No, mo ni giingon nato Bumbulebi nga executive functions no sa panggobyerno. In contrast ni sa kaning giningon nga legislative functions no ang pagmugnag balaod nga dapat ang atong mga kongresista di na sila mo apil-apil no sa kanang infrastructure projects so di ba mga executive functions tungod kay ang ilang mandato no sa atong konstitusyon sa panggobyerno nato magmugnag balaod no dili kani mag-apil-apil sa mga infrastructure project mo ning sugod sa kaning problema aning kaning flood control projects tungod kay ang mo craft daw no mo submit sa kaning proposal ang atong DPWH i-appeal na sa National Expenditure Program isumiter sa atong kongreso pero dito pa lang nag-istoryahan na atong mga congressman og DPWH kung pila ilang bahin no pagkatapos medyo nakompromiso yun yung atong system sa panggobyerno Bumbulebi tungod kay maski ang mga naga-auditor no kaning mga naga-audit naga-check na kompromiso pud sila tungod ginasa ibahin. No so mo ning guwas karon nga mga ghost project no mga non-existent projects nga gibuhat-buhat lang tungod kay gitunga na jud sa mga atong mga government officials ug atong mga kontraktor ug atong DPWH ang budget. No maski atong presidente no kita nimo nagtuyok na usap ni siya ka murag disappointment sa administration tungod kay siya man ang nai-direct control no sa DPWH. Matingala gani ka nagatuyo ang atong presidente ang secretary wala man siyang tapad. No labi na kaniyang bag-o karon no na may obligasyon aning DPWH ani Bumbulebi but mo makita nga wala atong secretary na messaging pasabutin na dako na jud nga problema
no nga dapat ang presidente ang sulbad no tungod kay ang panggaan ni sa DPWH Bumbulebi kongreso man no kongreso nga di man basta-basta mo panggaan ko ang DPWH sa usa ka departamento sa gobyerno nga nagahatag og budget. So maning kuan sa mga mayor no mga LGUs understandable ni siya tungod kay base as part of kaning pag-amenda sa atong mga pamalaon base ang ilang ihatag no ang kaning mga pag-implementar og project sa atong LGU na pod no nanay si ang atong mga congressman dito na sa LGU di ba joint oversight para ma-minimize ang kaning giningon nga corruption. Yun. Attorney, bisag medyo masulti nato nga daw kalain man tanawon nga ang presidente mismo ang kung sa kuan pa daw house to house pero this time dito sa mga proyekto ang medyo mas nakapasakit kay may nakita siya dito sa Bulacan as in multi-million daw or sobra o sa kagatos ka milyon ka pesos nga proyekto pero as in wala ka talagang makita ingon niya. So, sakit din sa iyang side. Pero kini ba, attorney, klaro na ba ning harap-harapan na ning gipakita na siya ang ebidensya nga dapat doon na siya action yun? Whether mausangkat nagkaso, kay kato daw ebidensya naman to. Unsa pa'y gihulat ba, attorney, may kinahanglan ba nga i-locate ni mo nga ebidensya katong mga written o katong mga hataganay, mga kickback? Kato ba ang ginahulat din attorney Ray? Or lisod magpasakag kaso yun? Actually, sa level sa presidente, di lisod Bumbulebi. No, tungod ang makinarya sa gobyerno, no, investigatory arm sa gobyerno, Department of Justice, no, NBI, kapulisan, no, other nga mga ahensya sa gobyerno, at is disposal man. No, so karon ang kadaghanan murag mutanaw nga although lihitimuning ko ano kaning ginaingon nga tuyok sa atong presidente, usa po ni siya kung sa dagan sa politika, usa ni siya ka political mileage sa iya. No, so kung atong pag-analisar no, murag pogi points ba? Kung Bumbulebi sa atong presidente nga importante ni nga ma-improve ang iyang kaning ginaingon nga trust ratings. Agoy. No, kaning ginaingon nga political noise no. Pero dapat masustain niya Bumbulebi no, Bumbulebi nga masustain niya kung pabalik lang ni nga iya mo na yung ginabuhat una usa ka hinay nga leader no sige ka nagreklamo o sige ka tuyok wa man kay ginabuhat so dapat sundan nig aksyon yun Bumbulebi nindot ni siya paminawo no ingantag first siguro month no first few weeks nindot ni paminawon pero ang katawhan magsawa po ni siya Bumbulebi no ang next nga pagpana unsang buhaton sa atong presidente nga kung tanawon nimo ang poder sa presidente no dako gay na iyang intelligence fund no Bumbulebi billions ng intelligence fund sa atong presidente tapos na pa yung makinarya sa gobyerno iyan yun yung ma-prosecute no iyan yung mapasakag kaso tungod kay kung di niya ni mabuhat ang reflection ani Bumbulebi usa siya kahinay nga presidente no so sugod lang ni siya no nindot ni siya paminawon sugod so naghinaot ang idayon ni no sa atong presidente nga nadyo masampulan nga mga kontratista. Kay sa isgutan na manggong idayon Attorney Ray murabag naa naman ni nakapackage sa manunta ni nga pwede na gyud ning kuano na ba nang umpisahan na kasuhanay na ni kay murag parehas man lang ni goal diri sa grupo sa mga mayor or local chief executive nagpundok na sila aron nga mapa-account or para ni sa transparensiya po ning ila diri na po sa Blue Ribbon Committee amot kanu saang segunda na po nila nga tigom diha pero na gani mga matrix nga gipagawa si Ping Lacson ug uban pa nga mga senador so parehas man lang ang goal ani aron nga may mapatubag pero siguro lisod kaayo ni Attorney Ray kinsay patubagon ni PWH kontraktor o base mo banda lang pod sa ila or base ang mas kuan hinuon dinhi mas closer hinuon ni attorney malusaw na hinuon ni tanan daw mawala na parang bula kung sa Tagalog pa usi mong tanawan ni Attorney Ray. Pero kung kita mo tanaw no as an observer Bumbulebi tanawon nato atong mga politiko ilang nature ba no ganahan mo atong mga politiko mga investigation no legitimate o dili ilan ning buhaton no labi na karon na usa ni siya ka murag national attention
no, ni apil na po ang Kongreso sa pag-investigate sa ilang kagalingon no, Bumbulebi. Silang mga suspect ni apil po sila investigar sa ilang kagalingon kunuhay, no, nag-conduct sila kaning tri committee, no, sakto ko dito Senado nag-conduct og investigation, ang presidente nag-conduct og investigation, napuno na tag investigation ani Bumbulebi. Kung tanawon mo nimo, no, kanang kung sa pamalaod man gud nami term ana Bumbulebi kanang giningon nga res ipsa loquitur ba, no, kanang giningon nga the thing speaks for itself, nga di naman kinahanglan i-prove na, no. For example ang pasabutan na nga i-certify ka ang project na human, pero dito mismo sa site wala project, kana siya kusog na siya ebidensya nga wala mo gisunod ang kontrata. No-brainer na siya, no, sa kaning pag-pin down sa atong mga kontratista. Ang medyo kalori ani Bumbulebi, madali i-pin down ang kontratista. Tungod sa kontrata ang lisod i-pin down din ni atong mga kongresista. Kaya ang kalakaran mo gud ani, no, based sa presentation ni Senator Ping Lacson, dinigikan sa kuha, no, ug sa kay Mayor Magalong, usually man gud ni siya cash to cash Bumbulebi. No, naibagman ang atong mga kongresista tapos i-deliver na sa kontraktor. So, yun yung nanggikan sa kuha, no, kasi buhat og storya gikan ni sa atong mga sources po nga kanang public kana siya sources. Kalisod tayo pin down ang mga kongresista unless nga ma-execute og sworn statement. Yan. Ang kontratista. So, ang mapin down din Bumbulebi ang mga kontratista actually. No, di po mapin down ang mga taga DPWH unless mo execute og sworn statement ang mga kontratista o katong ubang mga commissioners, no, nga nagpanipis diya sa kontrata. So, ang maklaro diri mapin down kani mga atong kontratista nga ni dato pod. Yan. No, so unfortunately ani magkalisod tayo pin down ng atong mga siguro mga kongresista, no, nga apil sa kuan sa kaning plastada o ubang mga opisyalis sa DNR. Ang DNR din Bumbulebi mapin down sa tungod sa ilang monitoring. Yan. O kaning oversight, no, kaning ilang pabaya. Dali kani sila ipin down. No, kung ikaw Secretary of DPWH, pwede man imong ipang-suspend ni siya, no, preventive suspension. So ang atong katingalahan pod medyo huya ang atong DPWH secretary, no, makakaulaw ba ang presidente pa nagatuyok ang DPWH secretary murag sige tando nga totoo yan, merong ganyan, pero beyond that Bumbulebi nga bilyones ang ipangkawat, dapat na i-action ang atong secretary sa DPWH. Mura man nitabo Bumbulebi nga ang atong presidente sige tuyok ang iyang assistant wala, no, mura ang atong presidente daghan siya assistant, siyang sige panilhig, no, daghan mo tag janitor diha Bumbulebi nga mobuhat sa trabaho. So mo ning katugayan man gud mahimo ni siyang negative, no, negative impression o di ba opinion sa atong presidente kung sige lang nagpabalik-balik, no, sige siya expose pabalik-balik nga wa di klaro nga action. Pwede man hindi nahuwato ng investigasyon sa atong Kongreso nga kasabot way may tabo diha Bumbulebi kay di man na sila mapin down, no. Kinsa bagong kontratista nga mo testify against sa mga kuanpod, no, mga congressman nato. So ang may tabuan ang matangtang jud sa mga proyekto atong mga kongresista. Pero in the meantime nakapangwarta na sila. Yun. No, so dapat papriso jud ning mga kongresista nga kaning mga kontratista na involved sa project tungod kay sila ang silang kakontrata sa gobyerno, dapat di sila musugot nga nga bahiranay, no, sa kuan sa kaning project cost. Attorney, diri sa may medyo kung ating review may medyo technical side diri sa gipresenta ni Win Gatchalian about gud aning paghatag og mga lisensya atong mga kuan pa, may AAA, may quadruple A nga kung nakaana pwede na i-award sa imo nya ang kapital nimo okay man, mas dako imong kapital kaysa sa i-award sa imo nga project ikan sa DPWH. Pero sa gipresenta dunay mga construction firm nga gamay man day ang ilang kapital pero na-award sa ila ang multi-billion nga mga proyekto. So, unsa ni ikaw pod being the CEO sa ka realty, Attorney Ray,
unsay naa dinhi? Question na pud ba ni sa COA or kinsa ang agency nga katong imong ingon ka ganyan nga nagapanipis sa proseso, Attorney Ray? Siguro iklaro na to ang usab ko ka license nga urban planner, no, Bumbulebi. Yeah. No, so nag-assist po tag mga proyekto sa gobyerno, no, nagahimo tag mga feasibility studies po, no, sa mga infrastructure project. So basi may muuban nga basi watay basihan Bumbulebi ba, no, usa ka professional license urban planner. Yeah. No, ato po ning gipasa, no, sa board exam Bumbulebi wala to ning gipalit, no. Ang topic nato dinhi kaning for example lisensya sa mga mga engineering firms, daghan mo to nadunggan na Bumbulebi nga pwede nimong paliton. Oh. No? Daghang natin madunggan din nga ato mo na mention nga basi ang capitalization limitado nga gitagan mga credentials. No, kay kanimang gud siya highly subjective din siya Bumbulebi kay ilang ginasubmit sa kaning accrediting ko body, tapos ang ilang basis daw is capitalization. Dapat tanawon nila dapat overall mga track record. Na bay mga project nga na dawat ani kadako. Unsang basis pag-upgrade nimo from one grade to the other. No, unlike ni sa mga professionals Bumbulebi nga mo take tag board exam, pasahon na to. No, kung di ka sa Bumbulebi, no, kung di ka kalusot og 75, di mo makuha ang lisensya. Pero sa ilang din kani mo submit lang na pagpapeles, tapos na kay mga certification nga na kay kaning ni capital, pwede kayo upgrade. So dili usap po ni source of kaning giningon natong kaning accreditation process nila, source of kaning giningon nga corruption. Pwede mo guning influencer sa DPWH, no, kaning accrediting body nga magtawag siya dito, mingon siya pare, no, kaibigan ko tong kontratista, no, may capital naman to, pwede ba ninyong i-upgrade? So mga nga sistema Bumbulebi nga wa man ta nigingon tanan, no, pero ginaingon nato nga posible, no, tungod kay una ang murag ang basis lang nila is kaning capitalization kung sa tong percentage sa ilang pag-upgrade sa usa ka kontratista nga gitaasan nila. No, unsa tong mga criteria, no, murag so far wa ta nadungog nga klase nga transparent nga criteria except lang imo ingon pag capitalization, pero even kaning capitalization kung nakakayo sa million nga capitalization, di man na sufficient Bumbulebi nga mo undertake ng proyekto nga sa bilyon. No, so ang pasabutan din nga for the boys. Nga may so dito pa lang sa accreditation process sugod na ang kuan. Sugod ng kaning corruption. Grabe. No? Dito pa lang pagbuhat sa proyekto sa atong mga kongresista, no, pag-suggest sa DPWH morning mga project, morning post, no, pag-estimate, pag-evaluate, pag-audit, no, pag-monitor, gihatanan, happy all, no, Bumbulebi. happy all, no. Wa di mo reklamo, kay maski natong auditor, mo certify nga human ang project nga maski wala ganing project nga gibuhat tungod kay naa 100% manadawat, no, sa kaning sa kontratista. So, happy all good, attorney ang tawag. Okay, ipadayon na to, attorney, diri sa medyo may technical po siya side. Siyempre, no, ikaw po, lisensyado na ining ka maong field. Doon ay ginaingon po diri ang mga kontraktor. Murabag, ang essence silang ginaistorya, murag hindi pa huli ang lahat. Karon nga na suta naman, ang uban gani, murag nakatiwangwang. Pero itong nahalungkat ni, murabag, hinahinay sila ni balik dito sa construction site mismo kadtong ilang somehow siguro napabayaan karon may gadukdok na dito kay sulod daw ni sa ilang gyapong proyekto ug kini bitawng mulusot daw ni sa kanang warranty bitaw gud nila nga mga deal daw, Attorney Ray. So murag sa tanong nato dinhi murag mulusot sila sa pagtag sa ilang dili maayo or kurap ang ila usab nga pag himo mismo sa mga proyekto kay nagpakuan na pud sila diri nagpalandong na pud sila diri sa ginatawag nila nga hindi ano pa ito kasi may warranty naman ito, so patuloy pa naman ang construction namin. Unsa na pud ning matang sa estilo, Attorney Ray? Well, kung ghost project yun, no, na certify na human, hindi na pwedeng buhaton na siya, no, Bumbulebi, kaya na-certify na no, ni-certify ng DPWH nga na human, agi silang quality control, atong COA ni-certify na, tapos karon na nila buhaton,
dito na dako ng kuan, dako ng violation. No, gusto ko tong project na defective, no, Bumbulebi. Pwede nilang buhaton na, pero ang problema ngano nakalusot sa quality control. No, na kanang mingon tag warranty, ngano usa ka project nga kanang ana pila ka bulan maguba man dayon. Nga normally ana nga project mingon tag 10 to 20 years man na siya. Bumbulebi, no, kaya dapat kung gisunod ang specifications, isunod sa kanang tama nga kanang feasibility studies, no, kanang mga technical specifications, di man na basta-basta maguba. No, so dapat buhaton to katong senaryo nga giingon nimong i-repair, basta na natong kuan dito project, no, more or less substantially na human na certify na dili katong giningon nga defective nga mga projects, no, deficient nga project from the start. Kaya kana siya pag buhaton na i-reconstruct mo din na, buhaton mo din na. No, di man din na pwedeng may mo ano ka ng remedyo, for example kanang mga dike Bumbulebi nga nipis kayong semento. Kana di man pwedeng basta-basta ingon mo i-repair. Kana ang buhaton mo ana jud major construction, no, usabon nimo ulit. No, it's as if gibuhat nimo usab ang kaning proyekto. No, so practically too late na siya, no? Too late na buhaton na sa usa ka kontratista labi na katong mga project nga dinagko jud kayo. Attorney, unsa pud kay nahitabo kanang sa mga proyekto god nga kunyari giingon sa kontraktor sa ilang nga target completion date 2022 mahuman na. Unya nahidangat na lang sa 2025 wala pa gyapon na human. Unya imbes nga i-review sa DPWH, yung subject na siya sa investigation, ang nahitabo man ni noon, na-awardan pa silang karagdagang project. Unsa kaya nahuman? Unsa mga plastada diha, Attorney Ray, nga imong na silip? Mura ba, kuha na may accountability din ni noon? Sa imong tanaw, Attorney? Kana siyang may tabuhan na Bumbulebi, no? Actually, katong second nga project, murag gibuhat niya usab katong nauna nga project. No, katong project, no, daghan tag anang klase nga mga nakitan nga project nga katong una nga project gipangortahan nanto siya. No, pagkatapos katong second nga project nga gipangortahan gyapon para himuon tong ikatulong nga project ay kaduha nga katong nauna nga project. Tapos di pa na siya nahuman Bumbulebi na pa katulong ikaupat nga project. Nga kuno ang mga repair works ba. Grabe, no? No? Di ba makita nimo na natay mga kalsada nga nindot man kaayo? Ila pa ng asfaltohon. Pag mag-asfalto, ilang tanggalon ng asfalto, no? Kunuhay repair, nagpila ka milyon to, butangan na mo rin nagbag-o ng asfalto. No, example lang ni Bumbulebi, no, para masabtan sa atong tigpaminaw, kaning bridge din sa Usamis, kanang Panggil Bridge, nga funded sa kaning sa Korean government. Pagkahuman ng bridge Bumbulebi, nindot kayo eh. No, nindot kayo, nakagi ko din after several months, ang gibuhat sa murag DPWH na Bumbulebi atong gipangutana, ilang gisemento. No? Bridge nga bago lang na human, ilang gisemento. Pag-agi na ko na pod, mga 2-3 ka bulan, itanggal na po itong semento. Di na semento, asfalto. No? Asfalto, ang usa ka semento nga nindot na kayo. Tapos katong asfalto, after several months, naguba na po. So ilang itang asfalto. So duha na to ka kuan. Duha na to ka transaction. No? At ito nga transaction na ni another asphalting na po. So karon nimo anong imong asfalto ho nang usa ka bridge nga bago lang man nahuman. Tapos nga nang imong tantako ng asfalto nga imong gibutang few months before tungod ang asfalto di maayo. So Bumbulebi ba para masabtan sa kadaghanan kani siya multiplied 100 times sa tibok Pilipinas. Nga tingalang uban nga hindot maning kuan, hindot maning highway. No, isang example na to Bumbulebi diri sa Jensen, no, para klaro, diversion road, no, bago lang nahuman. Tapos butangan nag-asfalto. No? Dili balanse ang pagbutang asfalto. Katong mga motorista in town Bumbulebi nga dili familiar sa dalan, aksidente. So mga ani siya ba, mga tingalahan ka nga, maski hindi ka engineer, makita ni mo, anong butangan pa dyan nag-asfalto, nga nindot mang kalsada, nga daghang tag mga kalsada sa atong nasod nga dapat ayuhon. Anong ayuhon man ang kalsada nga ayo naman siya.
So, kanimang ko gina-explica nato ni Bombo Levi para masabtan sa katawan ang kaning giningon nga plastada no nga binuak ginabuhat sa kaning DPWH. Attorney, napo ko yung sa ka-example ha, kung kada may nakita ka dito sa Usamis, dito sa Jensan, dito sa Davao, nako yung sa ka-example about aning mga, saan na delay ni, unya na award na hinog karagdagang project. Doon naman may completion date na unta siya, actually kining magtuod flyover, ilakbit na lang po nato. 2022 or 2023 no ang projected date sa iyang completion karon 2025 na yang target ani 2026 daw mahuman pero nana ni siya sa more than 80% ang kanabang pagpolish na gyud pero na-delay daw ni siya kumikan may mga poste road right of way ang pinaka main diha nga rason kana siya attorney kuan gud ba na konkreto gud ba na nga reasoning wala ba na siya dapat humana ni adtong nagdisenyo ka pa lang kay kadako anak multi-million nga proyekto na so sa atuang kwan din paglantaw din base nunya gigamit na lang ni nga palasot kay fully funded na biya siya attorney 2022 pa nahatag na gyud sa kontraktor ang kwarta unya kining kontraktor same gihapon sa nagpadagan diri sa mga construction sa flood control project within Davao region nga diri lang sa Davao del Sur lagpas 30 ka buok ka flood control project same ang kontraktor sa kining magtuod flyover nga naabtan karon pagyapon na human natubuan na lagpunan sa saging nasuko mga tawo kay dugay daw nga magamit usi tan-aw nimo dinhi attorney konkreto ba nga reasoning nga road right of way dapat natapos naman siguro na ni adtong nagdisenyo pa lang. Yes, sige mo kagagian na di Bombo Levi no kalbaryo ka na siya moagi ka no may time nga ganang peak hours no kanang area murag ginaiwasan jud ako na basta peak hours tungod kay volume sa sakyanan no. So ang dagan man gud sa plastada no sa kaning mga infrastructure projects kung himuon din imong sakto nga padagan na Bombo Levi magsugod yun na sa kanang ginaingon nga feasibility study. Yun. No? So kung pagsugod yung feasibility study, no, amo man yung ginabuhat, no, Bombo Levi, no. So natay authority nga mostoryaan tungod kay part ni sa among trabaho pagbuhat og feasibility study sa mga infrastructure project. Kung mayon kag feasibility study Bombo Levi, no, ginatanaw namo ang term namo ana legally permissible ba siya? Oh, yun. Pasabot ba na i-explain na to kana mga rule Okay. Sige. Balikan ta taon ha. Si Attorney Ray. Okay, Attorney Ray, go ahead. So, ato gi-explain ganiya Bombo Levi no kaning for example sa MAA no gina-mention nimo nga na dilatar tungod aning right of way. Ang basic nga flow ana Bombo Levi sa nga argumento, pagsugod pa lang walay maayo nga feasibility study. Oh. No, kung naay sakto nga feasibility study, na-address na ng issue sa road right of way. No, nanay budget dapat ana. Pagkatapos kinsa mo tabang sa ilaha mo implementar ana. Kaya ang mingon kag road right of way mong Bombo Levi, ang issue din na bayad lang man. No? Na may katungod ang gobyerno nga kuha nimong property kung muhimo kag kaning kalsada. So, kung ana kadugay nga nadilata tungod kay road right of way ang problem, dito nagsugod sa kanang giningon nga conceptualization sa project. Paghimog no mismo no dili maayo ang pagbuhat sa plano, dili siya transparent, wala na address ka ng road right of way. Importante ng road right of way Bombo Levi. Oo. No? Ilang road right of way ang tanawon din na tanawon unsa tong mga utilities nga affected. Oo. No, tubig, kuryente. No, kaya mo busog na sila mabuho no. Ang problema ni mga dagko nga project labi na sa dagko nga syudad may mga tubig sa kanang tubo sa tubig, mga kuryente. No? Dapat taken into account na. So ang problem diri Bombo Levi nay ginaingon siguro nilang budget nila sa feasibility study nga wa ginagamit sa DPWH o di ba ang nagabuhat na sila lang yapon taga DPWH. Oo. Kunwari lang pagwason nga na third party nga ni kanta kog study pagkatapos naga-for the boys lang yapon sila. No? Na ang term ana Bombo Levi kanang pro forma nga feasibility study. No, dili siya independent. No, katuhuan nga mga study kaya ang nagabuhat gyapon din na diha gyapon sa sulod no sa DPWH.
Munang study, pabor yun sa ilaha. Mayon sila, dali lang ni siya. Buhaton. Tapos pag-implement, nasa ibasol. No? Mayon sila, problema, road right of way. Ang pangutana, dapat inyong istudyuhan na sa una pa. Kung construct mo nga project, dapat inyong istudyuhan sa inyong mga measures nga dapat buhaton. Pila ang budget. No, ang timeline, reasonable ba ng timeline nga mohatag ta sa katawhan ngayon tag 2 ka tuig nga mahuman na siya, no? Karon di nila mahuman on time, ilang basulo na lahi nga rason bumbulebi di lang pagbalingon. Nga kung tanawon nimo na ang may problema ani ang DPWH. No, ilang sila kaning ginaingon nga pag-study, di po nato sila mabasog bumbulebi nga di nila buhaton na tungod kay di man sila kakurakot pod. No, di sila kanang kakuhag kwarta tungod kay kung na-study man god ang tanan nga technical specifications, references nimo, legal issues, ma-address mo na sa pag-study sa mga infrastructure project. Kaduha bumbulebi, infrastructure project na siya, kinahanglan pa nagkanang environmental compliance certificate gikan sa DNR. No, nahitabuan na kung permi puro kung sa maning ACC bumbulebi, no, para masabtan sa atong tigpaminaw. Tanawon, no, ang kaning compliance sa project, no, whether or not environmentally sound ba siya. So kana normally gina-shortcut na nila bumbulebi. Okay, sa man mo prepare po aning ACC para masabtan sa katawhan. Dapat ang mo prepare ana dili DPWH. Ang mo prepare ana bumbulebi kanang giningon natong licensed environmental planner. Nga naay responsibilidad nga mohimog plano nga di maapektuhan ang kaning atong environment. Tungod kay wala ni study bumbulebi, ang nitabuan ni puro na lang bara-bara. No? Dala sila bulldozer din na ilang limpyuhon, tapos na may gusto ng mga kaning mga water lines, no, na road right of way, matingala lang tong mga engineer nga mag-implement na nagwarawarag sundang dito masuko. No, tungod kay wala nila na butag provision budget bumbulebi ba kay normal man sa Pilipino nga kuha ni mong property walay budget. No, di man na pwede, no? Pero kung nakay budget mong bulebi, at least masabtan sa kaning nakuhaan ni mong yuta nga at least maskin partial payment nakadawat kag kwarta. No? So ang problema ni maskin kaning pangbayad sa road right of way ginapangortahan pud ni, no, sa DPWH mong bulebi. No? Kaning road right of way ba kaning mobayad kag yuta, no? Moagi na sila ha, ila pa ning ginapang kwartahan. So ang remedyo ani dapat ikuan jud ni dako ni nga cancer, no, sa atong sosyedad, no, nga dapat magsugod jud ni sa overhaul aning departamento. Attorney Ray, lastly na lang ha kay kini man kung dakong problema, that's why gani nahimong top notcher ta sa mga index o mga ginahimo nga mga sample sa mga nasod, pero sa korupsyon lagi pod ang konteksto. Attorney Ray, nag-top notcher pero sa isgutan ng korupsyon in taon pagkalugi aning style ani. Usa gikinahanglan ani Attorney Ray sa reform ni cleansing na bagyo ni sa tanan bisag mga botante ba may kalambigitan na dinhi mga kuala nimo mga insight nimo Attorney Ray as we end ang atuwa usab nga kuan karon kining pagbayloanay sa mga mainungdanong mga insights. Ang pinakapaspas mo bulebi at ang executive overhaul sa department, no, kinahanglan ibutang sa presidente nila kanang secretary nga naay kusog nga political will, no, kanang inisyatibo, no, kusog ang inisyatibo mo bulebi nga di na mohulat sa presidente nga magsuroy-suroy siya mismo, no, full power sa tagan sa atong presidente nga limpyuhon ang departamento i-overhaul. Kung pwedeng ilisan tanan ang mga taas na opisyales, mga regional directors, mga district engineers, ilisan bumbulebi, no. In the meantime, i-freeze sila, no, ibutang sa ubang opisina, puro bago ang ibutang pagkatapos limpyuhon ang sistema. Pati pagbuhat ng mga project, sakto ang mga studies, oversight sakto, ang audit sakto bumbulebi, tapos kaning nahitabo ng mga corruption, independent commission ang mubuhat, no, kanang credible nga independent commission tungod kay ang scale sa corruption unprecedented ni, no, bumbulebi maski ikumpara nimo tong gingon nga pangawat sa panahon ni President Marcos ba katong gialigar nga pangawat kaning present pero grabe, no, mingon sila pinakahinay daw 500 billion pesos pinakahinay na siya. And over the years, maabot pa ni trilyones ang kwarta nga napangawat. So,
ang pinaka-credible is kaning after siguro mahumaning hatagan na itong tsansa niya itong mga politiko mong budebi ba nga mo grandstand, no? After siguro panahon nga nadyo kaning giningon nga super body, no? Nga independent nga powerful commission nga prosecute tanan nga kaning binuang, no, sa kaning especially kaning flood control projects. With that, Attorney Ray, daghan kayong salamat yun, no, sa grabe nga pagpaklaro, pagpatinaw sa itong mga avid listeners usab across the country. Ini nga tuwa na pong laing session karon. Daghan kayong salamat, Attorney Ray Cartuhano. Yes, anytime, no, Bumbulebi. Yon mga kabombo, si Attorney Ray Cartuhano sa isgutan ng mga realty usa ka lisensyado, no? So lisensyado usab sa mga pagplano, mga kabombo, no? Feasibility studies. Siyempre, liit mong abogado, dugay na pila na kadekada sa iya usab nga profesyon. Grabe, no? Kalapad sa problema sa korupsyon din sa tuang nasud. Dinay pa lang ganidaan sa isgutan ng infrastructure project, no?